Good morning mga ka-adventure! Welcome back to our channel, and for today we're going on another family camping adventure, and this is our third day in Quezon Province, and we're going to Unisan Sand in Unisan, Quezon. So together with Mami Z. Hi! Keke, hi Ke. Ate. Hi! So we'll travel from Katanawan, Quezon, almost 1 hour and 20 minutes going to Unisan, Quezon. So dun yung third day namin here in Quezon Province before kami umuwi ng Pampanga. So please stay tuned for today's family beach camping adventure in Unisan, Quezon. Bye-bye! See you there! Bye! Okay, papasok na kami ng Unisan. 200 meters. Time check 11. Maputan Barangay Road. 11:50. So from here, 10 minutes, 2.4 kilometer. Okay. Ayun na. Next left onto Maputan Barangay Road. So from here, Unisan Sand, White Sand Beach Resort, 1 kilometer. So left ka doon. Continue on Maputan Barangay Road for 2 kilometers. Ito yung papasok. So maganda yung daan sa mental. Dito. Buko. Magang tayo sa mga buko. To be bolder tonight. Yeah, we have to turn darkness into light. When everything we have done comes around, comes undone, we try to make it right this time. We just gotta make up our minds. Let's make it matter, 'cause we will never ever slow down. This time we will make it. If your heart should break, medyo din, malayo din grabe sa kanto, no? Mga umaga 12 minutes na mix Okay, good afternoon mga ka-adventure. 12 o'clock, nandito na nga tayo sa Unisan Sand Resort here in Unisan, Quezon. So, eto siya. Ayan. So, punta muna tayo sa reception area. Ito yung reception area nila. Okay, good afternoon mga ka-adventure. Time check 12:20. At nandito na kami sa Unisan Sand in Quezon Province. So, dito kami mag-set up ng aming tent. So, eto siya. Malaki siya, yung place. Maganda. May dedicated lang na place for tent pitching. So, dito, ito yung pinili namin.
Malapit din sa pool at saka malapit lang din dun sa may CR. So, magsiset up muna kami ng aming tent. Okay, good afternoon mga ka-adventure. Time check, 3:15 na natapos kami mag-setup dito sa aming tent. At nandito nga kami sa Unisand Sand Resort in Unisand, Quezon. So, ito yung place nila. Sobrang ganda. So, try natin ikutin at check natin yung mga features and facilities nila. But, ito yung setup namin for today. So, ito yung dining namin. Nandito sila ate, ma'am. Hi ate. Hi, hi Keke. Hi. Hi Keke. Hi ma'am. Okay, so ito yung setup namin for today. So sa loob, medyo magulo pa. Magulo na. Ito yung bed namin for today. Today is October 31, Friday. So this is our third day here in Quezon. So, ito yung bedroom namin. Ito yung living room namin. Okay. And, dito nga yung EcoFlow namin nag-charge kanina. At ito yung kitchen namin for today. So, dito namin ginagay yung kitchen namin. So, try natin ikutin muna yung campsite. And tingnan natin yung resort. Kung anong other facilities and features na ino-offer nila. Okay, so doon yung guardhouse at sa harapan ng guardhouse, doon yung information kung saan ka magbabayad and magre-register. So pagpasok mo doon, dito, ito yung pinaka main entrance. So ito yung parking area kung saan mo iniwan yung sasakyan. So nandito nga nakapark si Zeus. Ayan, so kasi hindi siya pwede doon. May dedicated slot or area yung tent pitch. So, ito yung pinaka main entrance nila. So, sa right side, yung reception, rest house, clubhouse, cottages, cabana, and basketball court. So, puntahan natin. Tapos, sa left side, dun yung parking and campsite. So, yung tent pitching area, tsaka yung car camping area. Kasi magkahiwalay sila. So, tingnan muna natin dito yung reception tsaka yung ibang resto nila. Okay, so Unisand White Sand Beach Resort all-day breakfast. So may mga in-offer din silang breakfast dito. Silog, Tocino, 165 beef tapa, 195 corned beef, 180. Ayan. So ito yung Unisand Sand. Ito yung pinaka resto nila, tsaka yung swimming pool nila. Okay. So, ito yung pinaka ano nila, resto nila. Ito yung pinaka
store. Saan ka pwede dito. So, ito yung restroom area na malapit sa pool. So, ito yung sa male. So, may lavatory. Ayan. Tapos, shower area. CR. 1, 2, 3, 4. 4 na CR and lavatory for male. Tapos ito yung sa kabila, sa female. Ito yung mga upuan. May mga kabahan din sila dito. Ito yung basketball court area nila. Dito siguro for day tour lang to. Ito yung mga kabana nila. Pwede i-offer. Tapos ito yung pinakaharap na saan ka pwedeng maligo sa beach. So ito yung beach area nila. So meron lang silang dedicated na pwede mong paliguan. So ito lang yung pwede mong paliguan. Ayan. Merong fishnet. Okay, tingnan natin yung swimming pool. So try natin mag-swimming kasama yung mga kids. Tapos ito yung punta natin yung yung camping site. Dito meron din sila in-offer na villas. So ito yung mga in-offer nila na villas. Yan. So like that. So marami nga silang villas na in-offer dito. So hindi natin alam yung price, we'll just post it. We'll just post the website. Ito yung camping area. So ito yung setup namin for today. So nandito kami. So may dedicated lang na camping area. So ito, maraming campers for today. So, tingnan din natin yung car camping area. Ito maganda yung setup nito sa kabila. Magkakatabi. Meron silang iba-ibang may dome sila. So may iba-iba din yung setup nila. Dito yung car camping area. Campsite. So, ito din yung car camping area nila. Ayan. Ito yung kanya-kanyang camping area. So, ito yung car camping spot. Ayan, mula doon hanggang dito. So merong
Okay, mag-swim na tayo. Last na lang to. Unisan Sand. Ito maganda yung setup nila dito. Unisan Sand. Endless summer. Wish you were here. Sunset Paradise. Hi vlog. Say hi vlog. Hi vlog. Yes. Swimming time with the girls. Hi ate. Hi. Hi keke. Hi, vlog. Hi vlog. Good. Oh. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody cries to I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast and let us go? It's time to surrender. Now that it's ended, nothing to say, 'cause guess we've said it all. Now why do we care to dream? Guess we wanna believe that it's not too late. And why do we care to dream? We gotta believe it is not too late. I look into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end. So, mga ka-adventures, solo vlog. So, papunta na kami sa aming tent. Kakatapos mo lang namin mag-swimming ni na Keke and Dad. So, ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Tingnan nyo. It's so rainy. So, see you mamayang dinner or mamaya. Bye-bye.
At kasalukuyan nga umuulan dito sa Unisan. Grabe, ayan o. At binaha kami dito. Ayan ang yan sa pizza namin. So hindi naman basa sa loob, pero bumaha dito. Ito mga ibang campers. Kanya-kanyang ligpit, kanya-kanyang silong, simulan. Yan po, ano kami ng dahil binaha. Like this only. Like this only. Color. 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 Yeah. Like this color. Yung place nila. Kaso, Maganda yung swimming pool. Tapos maganda yung separate. May mga villa sila, tapos may mga tent, may mga camping area sila sa tent pitching tsaka sa car camping. So, it was kanina medyo pagdating namin mainit, mga around before 1 o'clock nandito na kami. Nakapag-set up kami ng tent pitch namin. Maganda yung setup namin kanina. Nakapagpalipad pa ako ng drone, so maganda. Unfortunately, biglang umulan. So, hindi namin in-expect na wala sa sobrang init kanina nung dumating kami. Yung napagpwestuhan namin, catch basin pala siya ng water. Hindi na sabi sa amin na catch basin ng water. Kaya kanina binaha. Hindi ko na pinakita sa video, pero binaha yung buong loob ng tent namin. So, like talagang ang tubig siguro almost mga lagpas talampakan. 1 feet yung taas niya. So, we moved, inakyat namin, 3 beses namin nilipat Sinet up yung... at tent na. So, yun yung experience namin. So, first, si Ma'am muna, what is your experience sa Nakakapagod. campsite? Nakakapagod na magpalipat-lipat ng tent. Well, actually, it was disappointing ngayon latter part ng day namin kasi what we expected is that ngayong third day namin sa Quezon, kumbaga yung mag-chill lang, mag-enjoy for the night since this is our last day, last night na namin. And then usual lang naman yung pag-setup ng tent. Lagi naman kaming nagka-camping na umuulan, nakatatapos ng bagyo or still bumabagyo. Pero never namin na-experience na binaha kami sa loob ng tent. So, ang sa akin lang, kung sanang na-advise kami ng mga nag-a-assist na, yung area kung saan kami nag-pitch ng tent Maganda namin. kasi yung area kanina, flat yung surface, no? Hindi, actually, hindi siya flat. Pag ganun siya pababa siya, pag ganyan. So, doon kami sa medyo mababa, sa ganun. So, medyo pag ganun siya. Doon sa mga campers na nauna sa atin. Nauna sa amin. Nandun sila sa likodan. Medyo mataas. Bale, yung area namin is yung mula doon sa entrance at saka yung doon sa dulo. Tapos nasa pinaka mababang part pala kami, lower part kami. Sa gitna kasi kami. Oo. So, doon nagtatakbo yung tubig na galing sa taas sa magkabilang side. Kaya, bumaha siya. Ang sa amin lang sana, na-advise sana kami ng mga nag-a-assist, ma'am, ganito po dyan, gusto niyo po talaga bang mag-pitch ng tent dyan? Kasi alam naman nila na umuulan. Pag umulan, dito sa area nila. Since the other night. Unexpected yung rain. Diba? Kasi sobrang init kanina. Pero hindi pa rin. Sa akin na. Hindi yung unexpected. Kasi 3 days kami nagstay dito sa Quezon. And sa loob ng 3 nights na yan, umuulan talaga ng gabi. So parang sa akin na, yung mga taga dito na nandito sa resort is alam na nila kung ano yung sitwasyon ng klima dito na paggabi or hapon umuulan na. Sana in-advise na lang nila kami. Yung ba, kumbaga parang na bumabaha dyan. Kung talagang gusto nyo mag-pitch dyan ng tent, nasa sa amin na yun, no? Kasi it could have been avoided
yung ganong klaseng experience para sa amin kung nasabihan kami agad. Doon nag-apologize naman sila. In fairness. And tinulungan naman kami ilipat din. Actually, may isang nag-check sa amin na Buti may nag-check. na boy nila dito. Si kuya Nakita na baha yung oo, na nabot yung tent sa likod. nag-ano siya, kumbaga Reach nag-take out. siya ng initiative niya na, To check ma'am, kung- nakita ko po na parang may problema kayo dyan. Ganun niya kami in-approach, which is Tapos tinawag yung nag-assist sa Oo, tinawag yung nag-assist sa amin. Acknowledge naman ni ate na Oo. mayroong May fault sa kanilang part. miscommunication. dito. Yeah, but still, you know, nangyari na eh. Nasira na yung araw mo, napagod ka na, nagpalipat-lipat ka, nabasa yung mga gamit namin, nabasa yung mga damit namin, pati yung mga carpet namin sa loob, nabasa lahat. Buti na lang talaga, yung airbed ano siya plastic yung ilalim niya, so meron pa rin kaming higaan. Gusto ko na nga sanang umuwi dahil naawa ko sa mga anak ko. Kaya lang, syempre, gabi na and the ride, yung malayo kami. We're from Pampanga. So, sa Quezon. nandito kami sa Quezon, tapos gabi na, yung daan pa. Alam mo yun, the experience was not great. The place is nice. Sa Pero learning the experience, yun nga. Maganda yung place. May nag-live band pa nga dyan ngayon. Actually, in-invite kami kung gusto daw namin mag-live band. So, yun nga. In-invite kami to watch the live band. Kaya lang, alam mo yun, napagod ka nakakalipat ng tent. Limas ng tubig. At saka Nakalimas ng tubig. ulan. Parang 2 oras din yun stop yung ulan kasi kanina. Oo. After habang nagsiswimming kami Umuulan na. Tapos parang hanggang past 6 umuulan. No? Pero yun nga, we've been camping na for ilang months since February, and may mga times talaga na nagka-camping kami na umuulan, magdamag. Ito yung first time talaga na binaha yung tent. Ito lang yung first time na binaha kami sa loob. Nababasa kami sa loob pero never yung binaha. As in literally binaha na naglilimas ako ng tubig sa loob ng tent. Alam mo yun? Kakaibang experience siya. Nakaibang experience siya, but for us to, kasi na with high expectation dito sa resort, hindi siya magandang experience para sa amin. So yun lang, ako to the management, sana po yun yung panawagan ko. Awareness lang or ano. Yung area na yun talaga, wag na kayong mag-allow na magpa-tent pitch dyan. Lalo during the rainy season. So. Totoo yan. Yun lang yun sa akin. Okay, ate. So for me, all about that. So for me, maganda yung pool. Kaso all that I can say is that this day has a huge turning twist tsaka malaking plot. Okay, so nung una, nag-enjoy naman ako dito. Mainit lang, yun lang. Gusto ko sana ipalagay yung hammock ko since like, it was like mainit. Kaso at the same time, it was also windy. I wanted to like, ipatayong yung hammock ko, kaso yung mga puno may langgam. So sadly, di ako nakapaghammock. Pero that's okay, it's fine. So, yeah, mga round 3, nag-swimming na kami sa pool. Maganda yung pool nila, may kiddie pool, tas may pool na 4 feet. It's not that deep ka, so maganda rin yung pool. Nag-enjoy kami ni Keke, tas yun lang. Yung sa CR, maganda rin yung CR. Maganda yung CR. And then, yung problema ko lang is, sana advice ko na lang na they should save up and build for a shower head. Kasi minsan yung mga tabo nila dun butas. Butas yung tabo. Walang shower, may budget. Pero nakatayos naman yung CR nila. Yeah, maganda naman yung CR nila. Tapos yun. So after ko maligo, pumunta na ako sa tent. Nakita ko, sobrang baha. Nung pumasok ako, napansin ko, nung umapak na ako, like dito banda, basa, may putik sa loob ng tent namin. So sad, that was sad to say na mga ilan oras ko na nababantay dito si Keke sa loob ng tent namin. And halos it was okay. So yun lang. And maganda rin yung mga cottages sila dito. May aircon. Yeah, and villas. Gusto ko sana i-try. Kaso
kaso wala pa, like, it was like out of budget. So, yun lang. I wanted to enjoy this last day. Especially, sobrang ganda ng place. Kaso, sad to say, wala, binaha kami. So, yun lang. Advice ko na lang, nasa part na yon, maglagay na lang sila ng sign na no pitching or no parking. Kasi kung pinark talaga namin dun si Zeus, wala na. So, yun lang. Okay, that's it for now. Thank you for supporting our channel. And shout out to our all supporters, to our families and friends. Thank you. And balik muna kami Pampanga after this. Tomorrow. Yes, next stop namin probably Batangas or Laguna. But we'll plan it Laguna. next pag wala ng school activity with the kids. Alright, good night and thank you mga ka-adventure. See you Till our next family adventure. camping adventure. Bye-bye. Yes. Sleep si Keke. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'd count
like this. It's a day I really would have missed. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and hit the bell button para updated kayo on our next family camping adventure. Bye-bye! Ingat!